Nais ng ilang kongresista na imbestigahan ng Justice Department ang pag-ako at pag-amin ni dating Pangulong Duterte sa madugong drug war. Sa isang pahayag, sinabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na hindi lang kinumpirma ni Duterte ang Davao Death Squad pero dinawit din niya ang lahat ng naging hepe ng PNP noong panahon niya para patayin ng drug suspects. Dapat anyang agad na makasuhan si Duterte at lahat ng mga opisyal na hinayaan itong mangyari. Nanawagan din siya sa DOJ na umaksyon agad upang makulong at mapanagot sina Duterte at kanyang mga kasabwat. Sinabi naman ni Deputy Majority Leader Representative Jude Asidre na ang pagpapanagot kay Duterte ay walang halong politika kundi pagbibigay ng hustisya. Para naman kay Assistant Majority Leader Mika Suansing, dapat seryosohin ang pag-amin ng dating Pangulo lalo't matagal nang naghihintay ng sagot ang mga biktima ng mga EJK. Pero para sa co-chair ng Quadcom ng Kamara, posibleng mas malawak ang sakop ng pag-amin ng dating Pangulong Duterte. Recent admission by the former president of responsibility for all the killings under his controversial war on drugs during the Senate hearing could open up, could open the doors for legal action, both domestically and internationally. Meron ng legal basis, yun yung pronouncement ng ating Pangulo. And we owe it to the victims and the Filipino people to pursue justice. Sinita rin ng mga kongresista ang tila pagtatanggol sa sarili ni Senador Bato de la Rosa at ni Senador Bongo sa pagdinig. Kaya hiling ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na mag-inhibit ang dalawang senador dahil sa conflict of interest. Dagdag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi dapat nagtatanong si De La Rosa sa mga pamilya ng mga naging biktima ng drug war dahil siya ang nagpatupad nito. Bagay na napansin din ni Abante. He really wanted to explain himself, to explain the war on drugs, to explain the killings. Nagiging masyadong defensive siya. Umaasa naman ng mga kongresista na dadalo rin ang dating Pangulo matapos ang kanyang pagharap sa Senado. Para sa Agenda, Zandro Ochona, BNC.